Ang mahiwagang palayok. Pagkaalis naman ng matandang pulubi ay agad na pinatawag ni Aling Susan si Tonyo. Tonyo, akala ko ba ay ginawa mo ng maayos ang pinapagawa ko sa'yo? Bakit ang daming paninda nila Nena ngayon? At patuloy na merong pumapasok sa kanilang tindahan para kumain at bumili. Anong nangyari? Opo, ginawa ko po. Ipinagkalat ko po na hindi kaaya-aya ang mga panindang ulam nila Nena, at higit po sa lahat ay binasag ko din ang kaisa-isang palayok na ginagamit po niya sa pagluluto. Sinigurado ko po yun kagabi. Pumunta ka ulit sa kanilang tindahan at siguraduhin mong wala na siyang ibang ginagamit sa pagluluto. Dalhin mo din sa akin ang mga piraso ng basag na palayok na iyong sinasabi. Kinagabihan bumalik si Tonyo sa tindahan nila Nena, matiyaga itong naghintay na makaalis sina Nena. At nang makaalis na ang mga ito, buong lakas na binuksan ni Tonyo ang bintana at pumasok ito dahan-dahan. Laking gulat ni Tonyo nang makitang buo ang palayok. Nagtaka si Tonyo, hinalugog niya ang buong kusina para tingnan kung meron pang ibang palayok na ginagamit si Nena ngunit wala itong mahanap. Minabuti niyang dalhin na lamang ang palayok. Hindi ko na po nahanap ang basag na palayok. Hinalungkat ko na rin ang mga basurahan sa labas ng tindahan nila Nena ngunit wala po akong nahanap. Ang nakita ko po ay itong palayok na ito, kaparehong-kapareho ng palayok na binasag ko. Hindi ko matiyak kung meron pang ibang palayok na ginagamit sa pagluluto si Nena. Minabuti kong dalhin na lamang ang palayok, senyora. Ano po ang nais niyong gawin ko dito? Gaya ng ginawa mo sa naunang palayok, Tonyo, at itapon mo agad yan kapag nabasag mo na. Sige na, umalis ka na at ako ay maghahanda na. Umalis si Tonyo na dala-dala ang palayok. Ginawa naman ni Tonyo ang ipinag-utos sa kanya, binasag nito ang palayok at saka nito itinapon sa malayo. Kinaumagahan ay maagang nagbukas ng kanyang kainan si Aling Susan, nakapaghanda na ito at ang mas madami siyang tinda ngayon. Palihim naman na nagmamasid si Aling Susan sa tindahan nila Nena, at nakita niyang nakasara pa ito. Nagdaan pa ang ilang oras ay wala pa ring makitang hudyat si Aling Susan na magbubukas si Nena ng kanyang tindahan. Sumili naman ang isang ngiti sa labi ni Aling Susan. Ilang oras na lang ay magtatanghalian na, napagpasyahan niyang tuluyan ng buksan ang kanyang tindahan. Abala si Aling Nena sa pagtitinda nang marinig niya ang usapan ng isa sa kanyang customer. Tinanghali sina Nena ngayon, pero dadaan tayo doon para bumili ng sinigang. Bukas doon tayo kakain. At nang marinig ni Aling Susan ang sinabi ng mga ibang kumakain doon ay dali-dali itong sinilip ang kainan nila Nena. Hindi inaakala ni Aling Susan na magtitinda ang mga ito, wala na ang nag-iisang ginagamit ni Nena para magluto. Nagngingit-ngit naman sa inis si Aling Susan dahil madami pa rin ang pumupunta sa kainan nila Nena. Napagtanto niya na kaya pala bilang na bilang lang ang pumapasok sa kanyang kainan ay dahil pumupunta ang mga ito sa munting kainan ni Nena. Sa kabilang banda naman ay abalang-abala din sina Nena. Kahit tinanghali na sila sa pagbukas ng kainan nila ay masaya ito dahil dumarami na ang pumupunta para kumain sa kanilang munting kainan. Nena, kahit tayo ay nahuli ng konti sa pagbubukas ng tindahan ay ayos lang, tingnan mo mas dumami pa ang pumunta ngayon kaysa kahapon. Pasensya ka na hindi ako nakapasok ng maaga kaninan. Walang problema yun, Tessa. Ako man din ay hindi makapunta ng maaga dahil dumaan ng maaga ang aking tiyahin. Kahit tinanghali na tayo ay mukhang dumarami na ang pumupunta dito para kumain. Sana ay magtuloy-tuloy na ito, Tessa. Lumipas ang ilang oras ay patuloy na dinaragsa ang kainan ni Nena, hindi naman natutuwa si Aling Susan sa nangyayari. Habang nag-uusap si Aling Susan at Tonyo ay may pumasok na matandang pulubi sa tindahan ni Aling Susan. Mga anak, baka pwede akong makahingi ng kahit konting pagkain man lang. Ako ay gutom na. Ilang araw na din akong hindi nakakakain, kahit konti lang. Kayo na naman. Wala po kaming panindang ulam ngayon, sa ibang tindahan na lang kayo pumunta at manghingi ng pagkain. Anak, kahit mga tirang pagkain ay ayos na sa akin, basta malagyan ko lang ng kahit konting pagkain ang aking tiyan. Hay nako Lola, wala din po kaming mga tirang ulam ngayon. Mas mabuti pa na umalis na lamang po kayo at huwag na kayong babalik pa dito, magsasara na kami at gumagabi na. Nagsisimula ng maubos ang pasensya ni Aling Susan. Inutusan na niya si Tonyo na paalisin ang matanda. Akmang lalapitan na ni Tonyo ang matandang pulubi nang biglang may asong lumapit sa matanda. Huwag mo akong hawakan, at hindi mo ako kailangan pang kaladkarin palabas dito. Alam ko ang daan palabas.
Ikaw ay may oras ka pa para magbago. Huwag na huwag mo nang uulitin ang iyong ginawa. At ikaw, Susan, hindi busilak ang iyong puso. Balang araw kung ano ang iyong itinanim ay yun din ang iyong aanihin. Hindi na pinatapos pa ni Aling Susan ang matandang pulubi sa sinasabi nito. Ay hindi ko po alam yang sinasabi nyo. Umalis na kayo dito. Dalhin nyo yang aso nyo. Tonyo, ano pang hinihintay mo dyan? Ilabas mo na yan dito. At tuluyan ang pinaalis ni Tonyo ang matandang pulubi. Kinagabihan ay nagtungo naman si Tonyo ulit sa tindahan nila Nena, sumilip ito sa bintana at laking gulat niya nang masilayan ang palayok. Kaparehong-kapareho ng palayok na yun ang dalawang palayo na binasag niya nitong nakaraang gabi. Hindi na tinangkapan ni Tonyo na pumasok sa tindahan nila Nena. Agad na tumakbo si Tonyo papunta sa kinaroroonan ni Aling Susan at sinabi nito ang kanyang natuklasan. Nakita ko po ulit ang palayok sa kusina nila Nena. Kaparehong-kapareho rin ang mga palayok na binasag no nitong mga nagdaang gabi, senyora. Wala naman po akong ibang palayok na nakita pa kagabi. Maniwala po kayo, iisa lang ang nakita kong palayok, at yun ang palayok na dinala ko sa inyo kagabi, hindi ho kaya mahiwaga ang palayok na yon. Tonyo, dalhin mo ako doon sa lugar kung saan mo ibinaon ang basag na palayok. Malalaman natin ang katotohanan ngayong gabi. Agad-agad namang sumunod si Tonyo. At pagkadating nila ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Tonyo, nagsimula itong maghukay. Hindi nagtagal ay bigla na lamang napatigil si Tonyo sa paghuhukay. Wala ho dito ang palayok, ang naiwan na lamang ay ang ginamit kong tela na pinambalot ko sa palayok, senyora. Maghukay ka pa, Tonyo, at baka naman nagkamali ka lamang, pagigihan mo yung ginagawa mo. At bilis-bilisin mo ang paghuhukay dyan. Hindi po ako pwedeng magkamali, dito ko yon ibinaon. Ang naiwan na lamang ay ang tela, at ni walang bakas ng basag na palayok ang naiwan dito, senyora. Ito ba ang hinahanap niyo? Ito bang palayok ng inyong hinuhukay dyan? Sumusobra na kayong dalawa, pati si Nena na walang ginagawang masama sa inyo ay nagagawa niyo pang gawa ng hindi kaaya-aya. Siya ay naghahanap buhay ng marangal at higit sa lahat napakabusilak ng kanyang puso. Hindi kagaya mo, Susan, napakadamot mo at gumagawa ng masama sa iyong kapwa. Oras na para bigyan kayo ng leksyon. Gulat na gulat sina Aling Susan at Tonyo, hindi na nakapagsalita pa ang mga ito, dahil ang matandang pulubi ay isa palang diwata. At sa isang iglap ay naging palayok sina Aling Susan at Tonyo. Ngumiti naman ang diwata sa dalawang palayok na nasa harapan niya ngayon. Simula bukas kayo ay magiging malaking tulong kay Nena. Magsilbi sanang aral sa inyo ang inyong ginawa. Ako muna ang mamamahala sa iyong bahay, Susan. Huwag kang mag-alala, tinitiyak kong aalagaan ko ng maayos ang iyong bahay. Ganon din sa iyo, Tonyo, o siya gumagabi na at kailangan na nating umuwi. Tuluyan ay nilisan ng diwata ang lugar kasama ang dalawang palayok. Kinaumagahan ay kumalat ang balitang ang pamangkin ni Aling Susan ang maninirahan muna sa kanyang tahanan habang ito ay abala sa ibang bayan. Samantala, abalang-abala si Nena sa kanyang tindahan, gumagabi na at meron pa ring pumapasok para kumain. Hindi nagtagal ay biglang may pumasok na matandang pulubi, laking gulat ni Nena dahil namumukhaan niya ito. Lola, kayo po pala yan, maupo muna kayo at bibigyan ko po kayo ng inyong makakain. Huwag ho kayong mag-alala, bibigyan ko din po kayo ng mga pagkain na para po sa apo nyo. Agad-agad na pinagsilbihan ni Nena ang matandang pulubi, at higit sa lahat ay ipinaghanda rin niya ang ng mga pagkain na iuuwi niya. Lihim naman na napangiti ang matandang pulubi dahil kahit na dumami na ang mga pumupunta sa tindahan ni Nena ay nanantili itong matulungin sa kanyang kapwa. Hindi nagkamali ang diwata ng ipagkaloob kay Nena ang mahiwagang palayok. Anak, salamat sa iyo. Akala ko ay itataboy mo ako. Sadyang napakabusilak ng iyong puso at hindi ko ito inaasahan. Bilang aking pasasalamat, nais kong ipagkaloob sa iyo ang dalawang palayok na ito. Naniniwala akong malaki ang maitutulong nito sa iyong pagluluto. Lola, huwag na po kayong mag-abala. Itago nyo na lamang po ang mga palayok. Binigyan nyo na po ng palayok. Sapat na po yun. Lola, maiwan ko po muna kayo at kukunin ko po yung iba pang natirang ulam para maiuwi nyo na rin. Iniwanan muna ni Nena ang matandang pulubi. Hindi nagtagal ay bumalik din si Nena dala-dala ang mga iba pang pagkain.
Nagtaka naman si Nena nang hindi nito makita ang matanda at ang naiwan ay ang 2 palayok sa mesa. Nena, umalis na si Lola, ibinili niyang ibigay ko daw sa iyo itong mga palayok, at kabilin-bilin niyang gamitin mo ito sa iyong pagluluto. Simula noon ay ginamit ni Nena ang 2 pang palayok na ibinigay sa kanya ng matanda. Tuluyan ang dinadagsa ang kainan ni Nena, tuluyan ang napalago ni Nena ang dati niyang munting kainan. At dito na nagtatapos ang ating kwentong ang mahiwagang palayok. Huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat!